Ano po ba ang nire-representa ng ating mga gusaling simbahan? Ako po si Father Dion, ang Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay November 9 at ginugunita po natin ang kapistahan ng dedication of the Lateran Basilica at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at ang mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa itong paghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at ipinagtataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na tutupok sa akin." Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, "Anong himala ang may papakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Sumagot si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy na Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya ay muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi na Jesus. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli sa araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang pagtatalaga ng Katedral ng San Juan Lateran sa Roma. Ang basilikang ito, hindi man kasing tanyag ng San Pedro Basilica, ngunit ito ang Katedral ng Santo Papa kung saan ginagampanan niya ang kanyang tungkulin bilang tagapangalaga at pastol ng buong simbahan. Si Papa Francisco ay hindi regular na pumipirma ng mahahalagang dokumento bilang mula sa Apostolic Palace, mula sa Basilica ng San Pedro o mula sa Vatican, kundi ex edibus Lateranenses o mula sa Lateran Basilica o mula sa kanyang katedral na siyang konkretong simbolo ng kanyang pagiging obispo ng Roma. Ang lahat ng mga simbahan sa buong mundo ay nagdiriwang ng kapistahang ito upang ipahayag ang kanilang pakikisa sa inang diocese ng Roma at lalo na sa Santo Papa bilang tagapagmana ni San Pedro at Vicar ni Cristo. Ang mga pagbasa na kinuha mula sa karaniwang pagdiriwang ng pagtatalaga ng mga simbahan ay nagpapahiwatig ng simbahan ay hindi lamang isang gusali na ginagamit sa mga praktikal na layunin na pagsama-sama ng mga tao habang ipinagdiriwang nila ang mga banal na misteryo, kundi ito rin ay isang representasyon ng walang hanggang kaluwalhatian. Ang bagong Jerusalem na naghihintay sa atin. Ang bawat simbahan ay dapat magturo sa atin ng walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos at patnubayan tayo sa pagmuni-muni sa mga makalangit na katotohanan at hindi lamang maging isang simpleng likhang sining o pahayag ng mga kasalukuyang realidad. Pinakamahalaga sa lahat, ang bawat gusaling simbahan at bawat isa sa atin na mga buhay na bato ng simbahan ay dapat maging isang pahayag ng pag-ibig ng Diyos upang palakasin ang mga nababahala, guluhin ang mga komportable at magbigay suporta sa mga nangangailangan ng Diyos. Ito ang kahulugan sa ginawa ni Jesus sa mabuting balita, kung saan pinalayas niya ang mga mangangalakal at mga namamalit ng pera dahil sila ang sumisira sa templo ng Diyos. Nag-aalok sila ng mga kalidad na makalakal na hindi maganda at pinapalabas na ito ang pinakamahusay. Gusto ni Jesus na malayo ang korupsyon at kasamaan mula sa templo at sa tunay na templo na nasa puso ng mga tao.
tuwing pumupunta tayo sa simbahan upang manalangin ng pribado, dumalo sa misa at mga sakramento, makinig at matuto sa ating pananampalataya, ipanalangin natin na magkaroon tayo ng parihong sigasig na mayroon sa Jesus para sa templo at para sa ating puso bilang templo ng Espiritu ng Diyos. Itatalagan natin ang ating puso at ang ating buong pagkatao para sa Diyos at sa Kanyang kaharian lamang. Hindi tayo mag-aalay ng anumang hindi maganda, mababang kalidad o korap sa Diyos sa ating templo. Sa pamamagitan ng ating pagkatao, naway maging layunin natin na luwalhatiin ang Diyos at maglingkod sa iba. Layunin natin na sambahin ang Diyos sa ating simbahan at sa ating puso na may pinakadalisay, pinakamaganda at pinakamahusay na bahagi ng ating pagkatao. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and the refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.